Tayo na mga par, isang matinding kwento muna tayo mga par. Kung paano ako naasali dito sa Behind Motorcycle Team Makati sa pamumuno ng team leader namin na si Ambot Motovlog. Isang masipag na motorista at ay babakbakan sa kalsada para kumita at may mauwi sa kanyang pamilya. Idol talaga sobra. Idol ko talaga ang mga tao sobrang magsumikap at magbanat ng buto para sa kanilang kinabukasan at sa kanilang pamilya. Yan ang pinatawag ng bayani ng kalsada. Umulan bumagyo, babakbak, pagtatrabaho at magbabanat ng buto. Mabalik tayo sa kwento ko mga pa. Isang gabi, hindi ko na alam ang date. Habang nag-scroll ako dito sa Facebook ko, biglang may nag-notif sa akin. At yun na nga, ang bungad sa akin ang post ni Ambot Motovlog. Tinignan ko ang post niya regarding sa kung ano man ang nilalaman nito. Dahil naghahanap siya na makakasama at magiging member ng Behind Motorcycle Team Makati. Sobrang taas ang curiosity ko sa mga bagay-bagay. Kaya kung may gusto pa malaman, talagang nagdo-double check ako. Hindi nga lang double check minsan triple check pa. Ganun ako. Kaya, tinignan ko agad yung page ng Behind Motorcycle. Mga para ulitin ko, ito ang kwento ko. Hindi mo kwento to. Charot. At ay na mga para. Nung pagpunta ko sa page ng Behind Motorcycle, meron agad akong nakitang isang matinding kataga. Katagang napakatibay. Katagang nagulat ako na, astig to parang dinon solid. Ang katagang nilalaman nito ay yung matindi at may paninindigan sa mangyayari sa hinaharap. Solid. Diba? Look at that. Ito ang katagang yun We create value, not for fame. Yung katagang yan, nung nabasa ko pa lang, sabi ko tapos na. Pero solid, solid talaga. Tumaas balahibo ko, pagmula sa ulo, patilya, buhok sa kilikili. At pababa, pababa Huwag kang green-minded, pababa lang ang sabi ko. Hindi porket may buhok, alam mo na kung ano yun. At pagkatapos kong kiligin, sa mga nabasa ko, nakita ko naman yung flow of aspirant member. Dito, lalo ako naging interesado. Dito, sa part na to, tinanong ko sarili ko, sino kaya ang founder nito at ano-ano ang kaya niyang gawin? Dahil nga mataas ang curiosity ko, nagbusisi agad ako. Dahil kismoso ako, at pwede ko makichismis, charot. At ay na nga bumuhat sa akin ang pangalang S1. Dito na ako nag-start mag-back check at background check kung sino ba si S1. Sino ba si S1 sa Behind Motorcycle? Siyempre hindi mo nagkakwento kung sino si S1. Siya lang pala ang founder ng Behind Motorcycle. Mabalik tayo sa kachismosoan ko. Aba, sa video pa lang na napanood ko na nagsasalita siya. Sabi ko tapos na, gusto ko sumali dito. Gusto ko maging parte ng Behind Motorcycle dahil sa mga tagang binitawan ni S1. Gusto ko makita ng dalawang mata ko ang mga pagbabago at mga kaganapan na mangyayari sa hinaharap sa Behind Motorcycle. Hindi ako naghahangad na kahit na anong kapalit o kahit na anong sarapit o kahit na anong meron pa man. Uulitin ko mga par. Kung gusto mo yung mga bagay na ginagawa mo, gagawin mo ng buong puso at bukal sa puso mo. Yan ang mga nalaman ko. Dito ko na-chinat si Ambot Motovlog. Sabi ko sa sarili ko, papasok ko dito, solid to. At makalipas ng ilang minuto, nag-reply siya sa akin. Pinasok niya ako sa GC niya at doon niya pinaliwanag ang mga rules. All good sa mansaran mga par. Dahil ikaw, kapag disidido ka sa mga ginagawa mo, walang makikipula, makakapigil sa'yo, kahit sino pa yan. Totoo yun mga par Depende na sa tao yan siguro. Dumating yung part na kailangan namin mag-meeting, Team Makati meeting, after nun. Dumating na yung araw na inaasam ko, September 1. Gabing, inaasam ko para makita yung tao, gusto ko makita at marinig kung paano magsalita. Ito ang araw na pakikita ng bawat chapter at member ng Behind Motorcycle. Member, aspirant. Sa Mamush Cafe PH Imus Cavite. Tambay lang. Sabi ko sa sarili ko, excited na ako. Dahil, tulad na sinabi ko kanina, gusto kong makita at marinig kung paano magsalita ang mismo nagpasimuno ng Behind Motorcycle. At ay na mga par, hindi ako nabigo sa mga narinig ko. Lahat ng katanungan ko sa utak ko nasagot niya na lahat. Sobra. At ay na nga, kaya lalo ako naging interesado at nag-enjoy. Ulitin ko mga par, ako nga pala yung tao, may paninindigan sa sarili at sobrang taas ng patient ko pagdating sa kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Sobrang taas ang visualizing ko, alam niyo ba na mga par? Yung tipong hindi pa nangyayari pero nangyayari na sa utak ko. Ganyan ako mag-isip. Sa mga bagay na for goods lang hindi sa mga bagay na kung anong negatibo sa paligid. Alam niyo ba ang bakit? Bakit ganon? Huwag din ang itanong, secret yun mga par. Charot. Bye ba tayo at kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking video, welcome ka dito mga par. At kung umabot ka sa part na to, don't forget to follow, subscribe my Facebook account, YouTube channel. Comment down below par kung tagasan ka sa bawat ng video to. At kung sobrang bait mo naman, pa-share din naman mga par.